aklat po ng Hebreo Kapitulo 11, talatang 8, 9 at 10. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaron sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya naging manglalakbay sa lupang pangako, nagaya sa hindi niya sariling lupa, at umahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Pagpapala po ang sumating sa muling pagkarinig ng kanyang banal na salita. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Good evening po. 11:8 hanggang 9. Purihin po ang Panginoon sa binigay po sa ating napakagandang gabi ng Panginoon. Tayo po'y muling binigyan ng pagkakataon upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Bagaman hindi po ako ang schedule po ngayon, mga kapatid, ay ating pong pagyamanin ang gabi pong ito sa magitan po ng ating pag-aaral po ng Biblia. At kukunin ko na rin po yung pagkakataon upang dagdagan po yung ating mga natatalakay dito sa chapter 11 po ng Hebreo. Dahil biglaan po ito, mga kapatid, hindi ko muna itutuloy yung sa series ng Mateo, doon na lang po yung sa schedule ko. Dito po sa chapter 11, meron din po akong binubuong series dito. Kung kayo po'y matandain, tinalakay na po natin dito sa chapter 11 si Rahab na patutot. At tatandaan niyo po ba? Si Rahab, yung nagpatuloy doon sa mga espiya o sa mga tiktik doon sa Jericho, tapos naglagay ng taling kulay pula. Yan. Ang tawag po kasi sa Hebreo, dito sa Hebreo 11, ang tawag po dito yung heroes of faith. Yung mga tala sa kasaysayan ng mga taong pinili ng Diyos na nagpakita ng magandang kalidad ng pananampalataya. Talakay din po natin dito yung sa verse 30, yung pagbagsak ng kuta ng Jericho. Yung pader ng Jericho, natatandaan niyo po yung tinalakay natin dito, ang pinaka natatandaan niyo rito yung pader na inikutan nila ng ilang araw, tapos sa ikapitong araw, bumagsak po yun. Natatandaan niyo po yun? Ayan. Natalakay na din po natin dito ang kauna-unahan ko pong ginamit dito, si Esau at si Jacob. Yung ang tanong dati, kung inyong natatandaan, si Jacob ay iniibig, ngunit si Esau ay kinapuotan. Natatandaan niyo po ba yun? Ayan. So ngayon naman, kukunin natin dito sa series na ito ay si Abraham, Heroes of Faith. Pero po ang pamagat natin dito, mga kapatid, ay ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Sa Kapitulo 11 po ng Aklat ng Hebreo, ito po, mga kapatid, ay nagpapakita ng mga tao, mga lalaki ng Diyos, o mga tao ng Diyos, dahil may babae rin dito. Mga tao ng Diyos na nagpakita ng ibang kalidad o antas ng pananampalataya. Sila po ay nasumpong may pananampalataya na dinami-dami ng karakter sa Biblia. Sila po yung ginamit na example ng Panginoon doon sa buong chapter 11. Nandito sina Enoch, si Abel, si Noe, Abraham, si Sarah, si Isaac, si Jose, si Rahab, si Gideon, Barak, Samson, si Jepte, si David, si Samuel. Kaya mga ginamit ng si Moises, nandito rin na banggitin po dito si Moises. Ngayon po, gagamitin naman po nating batayan is yung nasa verse 8, 9, and 10, kung saan ang karakter po na tinutukoy ay si Abraham. Ngayon ang tanong dito, mga kapatid, anong bahagi ni Abraham ang ginamit ng Panginoon, bahagi ng kasaysayan niya, bakit ginamit siyang example dito bilang magandang uri ng pananampalataya? Alam naman natin na si Abraham, sa mga trivia, siya po ay ama ng pananampalataya. Very good. Pero dito, hindi po dito pinapakita yung siya'y naghain kay Isaac. Ang pinapakita dito, yung parte na siya ay tinawag ng Panginoon, tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana.
Tandaan niyo po yung mga wordings, mga kapatid. Babalikan po natin ito mamaya. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. So sabi daw, si Abraham tinawag ng Diyos, pumunta ka doon sa isang lugar, yung lugar na yon tatawagin iyong mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. So, ang kaibahan ko kasi sa panahon ngayon, mga kapatid, may GPS na, may Google Map. Pag sinabing magkikita tayo sa lugar na ito, kapatid na Rani, anong gagawin mo kung di mo alam yung lugar? Waze, Google Map, ganyan. So, si Abraham, wala pa naman pong mapa noon. Wala rin kompas. Pag sinabi lang, sa dakong pahilaga ka, o padakong silangan ito, pag ganito, titignan mo lang kung saan yung araw lumulubog, kanluran yun. So, kabila nun, silangan yun. Pag sinabi sa silangan pumunta, doon sa kabaligtaran kung saan lumulubog. At kung saan lumilitaw yung araw, ano yun? Silangan yun. Ganun lang ang palatandaan dati eh. Ganun lang siya. Sa verse 9, sa pananampalataya siya ay naging manglalakbay sa lupang pangako na gaya ng hindi niya sariling lupa. So pumunta doon siya sa lupang pangako, hindi niya lupa yon. Pero dahil sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka doon, pupuntahan mo, magiging mana mo, sunod ako. Ganun ang ginawa. For short, ganun ang ginawa ni Abraham. Nakasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Though hindi naman talaga niya kasama si Isaac noon, saka nung naglakbay, pinapakita lang dito, sinasama rin na yung mangyayari dahil anak niya at apo niya, lahat sila napunta doon. Pero hindi niya kasama naglakbay, di pa naman siya wala pa nga siyang anak nung panahon na yun, nagpunta siya sa lugar kung saan siya pinapapunta ng Panginoon. Sa verse 10, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan nang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. So meron daw nasa isip si Abraham nung sumunod siya sa Panginoon. Kinukuha mo na lang natin muna yung talata. So, Abraham, pumunta ka doon, magiging mano mo yun. Abraham, opo, punta siya doon. Hindi ko lugar to, hindi ko alam kung saan pupunta, pero susunod ako. Ang inaasahan ko, Abraham ako kunwari, ang inaasahan ko, bayan to na ginawa ng Diyos para mana para sa atin. Sunod ako. Alam niyo po ba, ito pong talata na ito na verse 8, 9 and 10, ay meron pong pinaghugutan na talata o pinagmulang talata sa Lumang Tipan. Siyempre, sa Genesis po tayo kukuha niyan. Ito po ay may kasaysayang naganap sa Genesis 12. Pakilagay po natin. Ito po ay isang topical po na pag-aaral na may kinalaman sa history. Siyempre, mahilig po tayo sa history. Kilala niyo naman po inyong lingkod. Talagang pagkukuha po ng gusto natin bukod sa aral ng buhay, madagdagan din yung alam natin sa kasulatan, mga kapatid. Verse 1, chapter 12, sunod-sunod lang naman po ito. Ito po yung pangyayari. At take note, si Abraham, ang dati po niyang pangalan ay Abram. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Diyan po magsisimula ang pag-aaral natin, mga kapatid. Introduction lang po yun. So, dito po, Hebreo, meron pong ine-example ang Panginoon na tayong mga mananampalataya sa panahon na ito, gayahin natin yung pananampalatayang mayroon si Abraham. Na si Abraham, nung tinawag ko, pinapunta ko sa lugar na yon, pumunta siya, dahil inaakala niya, yung lugar na pupuntahan niya, ako ang may gawa. At doon siya maninirahan bilang mana. Ngayon, para maintindihan natin itong sa Hebreo, tingnan natin, ano ba talagang specific na nangyari doon sa buhay ni Abraham. So, hindi na po natin nahalawin dito yung paghandog kay Isaac. Doon lang muna sa panahon na siya ay tinatawag ng Panginoon na pumunta doon sa lugar na karoroonan niya, yung mana. Verse 2, at gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran. So may pangako ang Panginoon sa verse 2. Ano po yung pangako sa kanya ng Panginoon? Gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at
Padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. Alam niyo po yung kapalaran sa English? You will be a blessing. Huwag niyo isipin yung yung kapalaran na alam ng sanglibutan, yung destiny. Guhit ng palad, hindi po yan Gagawin kitang isang blessing. Sabi ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po yung English translation po niyan. I will make you, thou shall be a blessing. Ayan. So meron pa yan, thou shalt be a blessing. Ikaw ay magiging isang kapalaran o blessing. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. At susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. You will be a blessing. I will bless those who will bless you. And I will curse those who will curse you. Ayan. Susumpain yung susumpa sa iyo. Sabihin, kung sino yung iibig sa iyo, kakampi sa iyo, i-bless ko yun. Sino yung mang-aaway sa iyo, aawayin ko yun. Parang ganun sa salita natin yan Palagay nyo mga kapatid, maganda yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Gusto nyo ba maging ganun? Kapatid, gagawin kang blessing ng Panginoon. Kung sino man makausap mo, mabibless sa iyo. Sarap mo, no? Verse 4, At yumaon si Abraham, ayon sa sinilita sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya. At si Abraham ay may 75 taon nang umalis sa Haran. So, papakita natin ito ngayon. Sa verse 4, si Abraham ay ilang taon na nung tinawag siya ng Panginoon? 75. So, ibig sabihin, dito sa verse na to, pwede na nating alisin yung alibay ng mga tao na pag tinawag ka ng Panginoon, matanda na ako Tingin niyo po, pwede, alisin na natin, si Abraham nga, 75. Tinawag pa ng Panginoon, ikaw, malakas ka pa. So, pwede ka pa. Sumunod sa Panginoon. Tama po ba? Pwede pa, Kaya yung may edad po dyan, wala pang 75, huwag po kayo mag-alala kung di pa kayo tinatawag ng Panginoon. Ganun yun No? Pwede pa. Tatawagin pa kayo ng Panginoon. At umalis sa Haran. Alam niyo po ba itong Haran? Ito po ay nasa lugar po ng Mesopotamia. Ang Mesopotamia ay lumang pangalan po ng Iraq. So si Abraham ay galing po sa anong bansa? Iraq sa panahon ngayon. Umalis po siya doon, papunta doon sa lupang pangako kung saan siya pinapapunta ng Panginoon. At ito po ay mayroon po 1,600 kilometer. Ito po hanggang Cubao ay may 8 to 10 kilometers. Cubao. Kaya nyo pong lakarin? Dito hanggang Cubao. Sa edad nyo ngayon, 1,600 kilometer ang nilakad po ni Abraham papunta doon sa kung saan siya pinapapunta ng Panginoon. In 75 years old. Imagine nyo po mga kapatid, gano'ng katagal yung lalakarin? I-multiply nyo na lang. Mula po dito hanggang Cubao, gano'ng katagal yung lalakarin? May isang oras? Okay, isang oras. Medyo malakas-lakas, isang oras na lang. I-multiply nyo na lang hanggang 1,600 kilometer. Bahala na po kayo kung ilang araw, ilang linggo, ilang buwan nyo lakarin yan. At wala pa pong bus noon. Walang bus. Walang jeep. Ang sasakyan lang po nila noon, 2 uri lang. Alam nyo ano yun? Kamelyo o kabayo. Meron pang isa. Sandalyas o sinelas. Yan, yun lang po sasakyan nila noon. So, ibig sabihin, pag tinawag ka ng Panginoon, hindi mo lang kung saan ka paroroon, medyo mahirap-hirap yun. Mahirap na tanong yun. Lord, saan po ako pupunta? Basta pumunta ka doon. Gano'ng kalayo? Basta ako bahala sa'yo. 1,600 kilometers lang naman ang lalakarin mo, Abraham. Kung tayo yun, po? Ano ba? Medyo nakakapagtanong, no? 1,600 kilometer. Nilakbay po niya kasama ng kanyang pamilya. At kasama rin po dito si Lot. Take note po ulit, si Lot po ay hindi babae kasi karaniwan sa ating mga Pilipino, pag ang pangalan ay Lot, babae o lalaki? Babae. Bakit babae? Lot. Si Lot po ay lalaki.
Ayan. Lalaki po si Lot. At yung asawa niya na naging haliging asin, asawang babae, ibig sabihin lalaki si Lot. Diba? Sila po yung pangunahing tao doon sa pamilya ni Abram, siya yung pangunahing lalaki doon, sambahayan niya, at sambahayan ni Lot, siya naman yung pangunahing lalaki doon, takpay silang dalawa, kasama ng kanyang pamilya. Isinama ni Abram si Sarai, na kanyang asawa, at si Lot na anak ng kanyang kapatid. So si Lot ay kaano-ano po niya? Pamangkin. At ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran. Mga taong, hindi po taong kanilang nakuha sa Haran. At nagsialis upang pasalupain ng Kanaan at dumating sa lupain ng Kanaan. So Haran to Kanaan, 1,600 kilometers. Tinignan ko lang po yung sa mapa, pwede naman yung check po doon eh. Gaano kalayo po yun. Verse 6. At naglakbay sa lupain si Abram hanggang sa dako ng Sichem. Sa atin kasi, ang basa natin dyan, ano po? Sichem. Verse ano na po tayo? 6. Sichem. Tayo kasi Sichem. Kasi Pilipino tayo magbasa eh. Sichem. Hanggang sa punong ensina ng More at nooy nasa lupain niyaon ng Kananeo. At napakita ang Panginoon kay Abram at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupain ito. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. So may tanong kayo dito mga kapatid. Di ba sabi sa ilang talata, walang nagpakita sa Panginoon ng mukhaan na nabuhay? So, meron ba kayong tanong dyan? Ang sabi, at napakita ang Panginoon kay Abram. Napakita po sa kanya. Hindi po siya namatay. Kasi naipanganak pa si Isaac eh. Nakapag-asawa siya, di ba? At napakita ang Panginoon. Ano tanong niyo dyan? Bakit di siya namatay? Anong anyo ang ginamit ng Panginoon nung nagpakita siya? Kasi kay Moises, anong ginamit? Unong nagdiningas. Mamaya po, babalikan po natin yan kung paanong paraan. Ano po? I-reserve natin yun. Kasi, yun po yung aking pampinali na gagamitin. Ay ibibigay ko sa lupain ito at siya'y nagtayo ron ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. Yan. At mula roon, ay lumipat siya sa bundok ng silangan ng Bethel o Bethel. Ano ibig sabihin ng Bethel o Bethel? Ano ibig sabihin? Sa Biblia, pag minanin ko yung mga lugar, ang simula ay Beth, B-E-T-H, house. Kaya Bethlehem, house of bread. Diba? Pag Bethel, yung E-L is Lord. Kaya narinig nyo, El Shaddai. God Almighty. Yung L kasi God o Diyos. Beth, house. El, God. House of God. Kaya yung po tawag niya doon. Bethel. At doon niya itinayo ang tolda nasa kaluluran ng Bethel at nasa silangan ng Hai. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abram ay naglakbay at nagtuloy sa dakong timugan. Yan. So nakita niyo po mga kapatid, etong hanggang verse 9 lang po tayo. Etong verse 1 hanggang verse 9, ipinapakita gaano ang pagsunod ni Abraham sa utos ng Panginoon. No? Pinapakita rito, tinawag ng Panginoon si Abraham, wala tayong nasumpungan kay Abraham na kahit konting alinlangan, pag iisip na magtanong, reklamo, ano pa, basta isa lang ang isa lang ang nasa isip niya. Susunod lang ako. Yan. Dito sa verse 12, meron din po kayo ditong masusumpungan ng mga aral mula sa verse 12, chapter 12, verse 1 hanggang 9. Meron po tayong mga makukuhang mga aral po dito. Anong mga aral po makukuha dyan? Bago natin balikan yung Hebreo. Alam niyo po yung mga aral na makukuha po natin dito. Meron po gusto magtaas ng kamay. Dito po sa mga nababasa natin, ano ang gusto nyong, ano nakikita nyong aral
na makikita niyo po dun sa verse 1 ng chapter 12. Papakita po natin sa inyo mga kapatid. Tingnan niyo sa chapter 11. Sa chapter 11, verse 1. Nasa chapter 12 kasi tayo eh. Sa chapter 11, mga kapatid, ito yung panahon na iisa pa ang wika ng buong mundo o ng mga tao. Ang sabi ng mga tao, magtayo tayo ng tore. Anong tore yung tinayo nila? Tore ni Babel. Para makilala daw sila, magkaroon sila ng isang katawagan. Ngayon, gusto nilang abutin o makarating sa sabi, ang tore ito, abot sa langit. Ang ginawa ng Panginoon, ginulo yung kanilang wika. Nagkalatan yung mga tao, yung magkakapareho ng wika, nagsama-sama. So malamang may napunta sa Mesopotamia, sa Haran, sama-sama sila doon, nagkakagulo na yung mga tao. Sa panahon ng kaguluhan, tinawag ng Panginoon si Abraham. Hindi alam ng mga tao yun. Sa iba't ibang pulo o iba't ibang lugar, mga lupa, ang hindi nalalaman ng mga tao, tulad dito, nandito tayo, malay ba natin may ginagawa o may niluluto ang Panginoon na pangyayari sa ibang lugar para sa kanyang sariling kaluwalhatian, di ba? Malay ba ng mga tao na may Bible study rito sa ibang lugar ng Pilipinas, sa mga lupain sa mundo o mga kontinente, may isang taong tinawag ang Panginoon, si Abraham. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng confusion ng mga tao, pag-iba-iba ng wika at pag-iwa-hiwalay, may niluluto ang Panginoon. Meron siyang, tamang word na sa niluluto. May inihahanda siya na tao para gamitin para sa kanyang sariling layunin. Ito yung pagkuha niya kay Abraham. Bakit po? Di ba nga, for shortcut, kay Abraham manggagaling si Isaac, kay Jacob manggagaling si Jose, si Juda, kay Juda manggagaling si David, kay David manggagaling ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Kinuha niya si Abraham. Sinisimulan niya yung kanyang dakilang plano sa kaguluhan ng sanlibutan. Kaya ibig sabihin mga kapatid, kung kukuha tayo ng isang aral dito na malalim, huwag po kayong panghihinaan ng loob kung pakiramdam nyo parang ang gulo na ng mundo, ang gulo na ng lipunan. Ang Panginoon may nilulungkot, may inihahanda. At yung paghahanda ng Panginoon may kinalaman yun sa inyo at kayo nakarating dito. Tignan nyo, nakarating si Abraham doon sa inihahanda ng Panginoon. Sipin yun, ang Panginoon di nawawala ng plano. Lagi siya may plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit gaano kagulong sa lipunan at lipunan, may inihahandang plano ang Panginoon. Tinawag ng Panginoon si Abraham. Sabi niya ng Panginoon kay Abraham, may hamon siya sa verse 1. Sabi po dito, umalis ka sa lupain at sa iyong mga kamag-anak. Bakit po? Ano po ba ang mayroon sa lupain at sa mga kamag-anak ni Abraham? May idea po ba kayo? Anong meron sa pamilya niya at sa lupain niya? Tingnan niyo po sa Josue, Kapitulo 24:2. 24:2. Anong klaseng tao o mga tao ang pamilya ni Abraham? 24:2. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sinasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dako ng ilog, Dilitibay si Tare, na ama ni Abraham, na ama ni Nahor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. So ano daw ang background ng pamilya ni Abraham? Naglilingkod sa ibang mga Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, umalis ka dyan sa pamilya mo. Umalis ka sa lupain mo. Naglilingkod yan sa ibang mga Diyos, sa akin ka maglingkod. Tandaan niyo po yung talatang yan. Umalis ka sa lupain. Umalis ka sa comfort zone mo. Ginaganon si Abraham. Malay mo si Abraham, maganda rin ang buhay siguro doon. Siguro tahimik. Nag-aalaga lang siguro ng hayop niya o nagtatanim.
Masaya yung pamilya, tulog, gising, trabaho, ganun lang naman yun eh. Wala namang Meralco noon. Wala namang mga bills yun. Walang tax doon, di ba? So ganun lang siya. Tapos kung komportable yung buhay, araw-araw, paulit-ulit, inalis siya ng Panginoon sa comfort zone niya. Bakit? Kahit komportable ka dyan, wala ka naman sa tunay na Diyos. Umalis ka dyan. Umalis naman siya. Tayo mga kapatid, nung tayo di pamananampalataya, di ba parang ganun ang buhay natin? Nandun tayo sa comfort zone ng buhay natin, pinapaalis tayo ng Panginoon. Ang hamon ng Panginoon, iwanan mo yan. Sumama ka sa akin, iwanan mo yan. So yun yung una, yung hamon ng pag-iwan. Iniwanan ni Abraham yung mga bagay na yun. Pangalawa, dito sa verse 2 and verse 3 ng chapter 12 ulit ng Genesis, may isa pa ulit tayo rito mapapansin. Yung tinatawag na pangako ng biyaya. Sabi ng Panginoon kay Abraham, chapter 12, at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan, ikaw ay maging isang kapalaran. Pangako ng biyaya. Sabi ng Panginoon, ikaw ay aking pagpapalain at pagpapalain ang magpapala sa iyo. Tayo mga kapatid, pag tinawag ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, sa Mateo 5, o sinulat ni Mateo, ang sabi ng Panginoon, sa magitan ng iyong mabubuting gawa ay maluluwalhati ang Panginoon dahil kayo ay magiging ilaw. Pagka nakita ang mabubuti mong gawa, sasabihin ng mga tao, tunay na ang Diyos ay nasa inyo. Pag napatunayan mo na may Diyos ka at napatunayan mo sa tao at siya'y sumampalataya, naging biyaya ka sa tao na yon o hindi? Naging biyaya ka. So tayo dapat maging gumaya, kunin nating ehemplo, modelo, itong si Abraham. Na sa magitan niya na siya'y naging biyaya para sa lahat ng sumama sa kanya, lahat ng mga papareho sa kanya, mabe-bless dahil sa kanya, maging ganun din po sa atin. Maging blessing din tayo sa iba. O tayo'y perwisyo sa iba. Ano po ang gusto niyong maging katawagan? Blessing tayo sa ibang tao? O maging perwisyo tayo sa ibang tao? Pag-ising nyo, eto na naman siya, di ba? O pag-ising nyo, be a blessing to everybody. Maging blessing tayo sa lahat ng mga tao gaya ni Abraham. Sabi ng Panginoon, si Abraham may kanyang kaibigan. Si Abraham nakakatawag sa Panginoon kasi kaibigan niya, nakakausap niya ang Panginoon basta eh. Nakakausap niya. At ang Panginoon nakakadalaw kay Abraham basta-basta. Bakit? Kayo ba sa kaibigan niyo, kailangan niyo pang bago kayo dumalaw sa kanya, dahil kaibigan niyo, pwede niyo mausapin kagad. Pwede, di ba? Sa kaibigan mo yun eh. Ganun tayo sa Panginoon. At kung sino man na makipagkaibigan sa atin, mabibless sa atin. Sabi, I will bless who will bless you. So sila rin pagpapalain ng Panginoon. At kung sino mang away sa inyo, kung sino man umaway sa inyo bilang Kristiyano, away din ng Panginoon yun. Sabi rito, ikaw ay padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. Pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpain ko ang susumpa sa iyo. So pag inaway ka dahil sa iyong mabubuting gawa, okay lang yun. Ang Panginoon na ang bahala sa kanila. Hindi natin sila kailangan gantihan. Panginoon ang bahala sumpa sa kanila. So tayo, kailangan lang makipagkaibigan tayo sa Panginoon, maging anak tayo ng Diyos, para maging blessing tayo sa lahat ng mga tao. Tingnan nyo mga kapatid yung verse 4 and 5 naman. Kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalitan sa kanya ng Panginoon. Tingnan yung verse 4. Kaya't yumaon si Abram. Ito yung napakagandang talata na dapat yung i-take note. Sabi ng Panginoon, pumunta ka Abraham. Anong ginawa niya? Kaya't yumaon si Abram. Ano ibig sabihin ng kaya't yumaon? Sumunod agad. Wala nang at nagtanong muna si Abraham kung saan siya pupunta. At nagreklamo muna si Abraham dahil malayo yung Kanaan. At nagreklamo si Abraham dahil marami siyang maiiwang pamilya. Hindi po ganon. Ano sabi ni Abraham? Yumaon si Abraham. Ito po yung hamon ng pagsunod sa Panginoon. 75 years old si Abraham. So age is not a factor
para sabihin mong hindi mo pa kaya sumunod sa Panginoon. Bata pa ako o matanda na ako. Hindi na factor ngayon ng edad. Sabi ng iba, pag pinangangaralan, kapatid, in God's time ako aanib sa inyo. Hindi po ganun. Ang timing ay kung kailan mo narinig ang Panginoon, doon ka sumunod. Sabi kasi ng Panginoon, ito ang araw ng kaligtasan. Kung kailan mo narinig ang salita ng Panginoon, yun yung araw ng kaligtasan. Huwag mo ipagpapabukas. Pag tumawag ang Panginoon, sumunod ka. Sumunod ka sa pangalan ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, iwanan mo na yung kasalanan, sumama ka na sa Panginoon, sumama ka sa Panginoon. Ang susi dito ay yung ginawa ni Abraham na nag-decide siya kaagad. So sa pananampalataya, Abraham decided in urgency, immediately. So kayo mga kapatid, decide today. So kayo mga mananampalataya na tayo lahat eh. So kung mayroon pang hindi mananampalataya na makakarinig po ng pangangaral na ito, mag-decide kayo today. Tanggapin nyo ang Panginoon. At sa mga hindi na po aktibo sa paglilingkod sa Panginoon, decide today. Baka kayo ang desisyonan ng Panginoon at di pa kayo nanunumbalik sa Panginoon. Edad is not a factor. Ang factor ay kung narinig niyong salita ng Panginoon, sumunod kayo sa Panginoon. Verse 6 to 8. Pagka sumunod ka sa Panginoon, ito naman po ang ginawa ni Abraham na bilang katugunan niya sa pagsunod niya sa Panginoon. Verse 6. At naglakbay sa lupain si Abraham hanggang sa dapon ng Sikhem, hanggang sa punong ensina ng More, at nooy nasa lupain niya ng Kananeo. At napakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupain ito. So binigay siya ng pangako ng Panginoon. Itong lupain ito yung mapapasayo. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. So ano ang naging reaksyon ni Abraham? Sumamba sa Panginoon. Sabi po dito, siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Betel, at doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kaluluran ng Betel at nasa silanganan ng Hai. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. So sinabi niya ang pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, sinamba niya ang Panginoon. Ang reaksyon mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon o palatandaan na ikaw ay sumusunod talaga sa Panginoon, nagsasamba ka sa Panginoon. Ngayon kasi hindi na natin kailangan magtayo ng dambana eh. Bakit? Ano na ang templo ngayon mga kapatid? Ang templo na ay kayo ang templo ng Panginoon. Ihanda nyo ang inyong sarili, isang haing buhay, banal, kaaya-aya siya nating katampatang pagsamba. Hindi na para magtayo ng isang panibago na ito, mayroon na tayong bahay panalangin eh. Ang ihanda natin yung ating sarili para sa pagsamba natin at pagsambitla ng pangalan ng Panginoon. Verse 9. At si Abraham ay naglakbay na nagtuloy sa dapong timugan. So yun po yung napakagandang bahagi ng Hebreo 11, 8 hanggang 10, na si Abraham ay sumunod sa Panginoon nang siya'y tinawag. Ngayon babalikan natin yung chapter 11. Tignan niyo po yung chapter 11 ulit, verse 8, 9, and 10. So ngayon pa lang po tayo babalik doon sa doon sa ating pagsalbatayan. Ang sabi po dito, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaron sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. Tama po ba? Yan. At siya'y naparoon na di nalalaman kung saan siya paroroon. So kayo naiintindihan niyo na yung talata. Kasi hindi niya alam yung pupuntahan niya, yung Kanaan eh. At gaano yung kalayo. So ipinatatanaw ng sumulat ng Hebreo, sabi niya, sa mga taga-Hebreo at mga mananampalataya at sa kagaya natin, tayo manampalataya sa Panginoon. Hindi natin alam kung saan tayo paroroon. Pero sumampalataya kayo na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at alam ng Diyos kung saan niya tayo dadaling. So kung tayo nahihirapan mga kapatid sa buhay na ito, tatandaan natin pag sinabi ng Panginoon, manampalataya tayo sa Panginoon, dadalhin niya tayo sa isang napakagandang journey ng pananampalataya. Kung saan ang patutunguhan natin ay yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit.
Alam niyo ba paano makarating ng langit? Paano ang biyahe noon? Alam niyo po ba? Hindi natin alam. Hindi alam ni Abraham. Pero sumasampalataya tayo, nagdadalhin tayo doon ng Panginoon. Ganun po yung sinasabi. Si Abraham, di niya alam kung saan siya pupunta. Tayo, di natin alam kung saan tayo pupunta. Ang alam lang natin, inihahanda yun ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Manampalataya tayo, gaya ni Abraham, na kung saan tayo dadalhin ng Panginoon, susunod tayo doon. Amen? Amen. Verse 9. Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at si Jacob na tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Yan. Dalawang parte po yung verse 9. Una, sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa. Kayo ba mga kapatid, nung pinanganak kayo, naniniwala ba kayo talaga mapupunta sa langit? Nung nagkaisip na kayo, langit na kaya talaga aalis tayo? Hindi naman eh. Naunawaan lang natin na tayo mapupunta sa langit kung tayo naging mananampalataya, na yun ang ipinangako. Pero tayo namumuhay ngayon sa lupang ito, na ang iniisip natin, doon tayo pupunta. Si Abraham nagpunta sa Kanaan, papunta pa lang siya, magiging taga doon ako, kahit hindi ako taga doon. Yun ang nasa isip niya. So tayo, sa pananampalataya, habang naglalakbay tayo, papunta sa buhay na walang hanggan, dapat ang mindset natin, hindi, mapunta tayo sa langit, tagalangit tayo. Ang ating pagkamamamayan ay hindi dito, kundi ang pagkamamamayan na natin ay nasa langit. Ganun po yung sinasabi sa verse 9. At meron pong isa, tingnan niyo po ito, yung salitang tolda. Ayan. Ano po ba ang tolda? Sa pagkaalam po ninyo, ano ang tolda? Ha? Ha? Ano po siya gawa? Trapal? Ano pa? Ano yung pinakamadali? Lona? Ano pa ang madaling? Pag sinabing tolda, ano yung naiisip natin agad ngayon? Tent. Yan. Tent. Yan. Yan yung tolda. Nananahan sa tolda. Tandaan niyo po yun ha. Usually, dahil konti pa lang ang gumagawa ng bakal noon, ang tolda gawa po saan? Kahoy. Wala pang plastic noon, wala pang China ware noon, ano? Wala pang divisoria noon. Gawa sa tela. Anong yung pinakatela noon, saan kaya gawa? Balatang hayop malamang na tinahe, no? Wala pa naman sigurong nylon noon, no? Yan. Kawayan, kahoy, balatang hayop gawa. Ulos lang, di ba? Mag-imagine, bahala na tayo mag-imagine kung apat ba na ganyan, tapos isang tulo na ganyan, napagalito. Sumatotal, ganon. Sumatotal, yung strength ng tolda, maganda kaya ang kalidad. Ganda yun. O ngayon, tingnan natin yung comparison sa verse 10. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Siya, sabi po dito, tumatahan sa mga tolda. Pero ang inaasahan niya, bayan. Anong pinagkaiba ng tolda at ng bayan? Ang tolda, ang katangian po niyan, pag lumipat ka, pwede mong dalhin o hindi? Pwede. Kung saan ka matigil, tayo muli. Oo, nomads kasi noon. Alam niyo ibig sabihin ng nomads? Mga taong walang permanenteng tirahan. Nomads. Kung saan ka abutin, doon mo itayo yung tolda mo. Ibig sabihin, pansamantalang shelter. Yan. Pangalawa, ang tolda, madali pong masira. Yan. Ang bayan, pangmatagalan. Syudad yan eh. Pangalawa, mas matibay yan. Pag sinabi kasi noon na bayan, gawa yan sa bato. Matibay yung pagkakagawa, pangmatagalan. At ang tolda, may pundasyon o wala? May pundasyon ng tolda? Tinatayo lang basta po yun. Basta yun, mag-steady, okay na yun. Ang bayan, yan ang may pundasyon. Pag sinabing bahay, may pundasyon niya, may hukay yan. Yan ang pinagkaiba ng bayan at ng tolda.
Ang tolda, karaniwan, sino ang nagtatayo? Tao. Pero dito, ang sabi po niya, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Nakatira ako sa tolda, okay lang to, pansamantala lang to. Ang inaasahan ko ay yung bayan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Everything is temporary. Ang gusto ko yung pangmatagalan na gawa ng Diyos. Tayo mga kapatid, nandito sa buhay na ito, nasa temporary style of living tayo. Kahit gaano katibay yung mga bahay natin dito. Pero yung bayang ginagawa ng Panginoon o ginawa ng Panginoon bago pa itatag ang sanglibutan, nakaredy na po yun. Yung dapat ang inaasahan natin. Na ang nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Dito po sa Hebreo 13:14, tingnan niyo po ito. Ang sabi, sapagkat dito'y wala tayong bayan na mamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. So tayo mga kapatid, ang inaasahan natin yung bayan na darating. Yung bayan na gusto ng Panginoon na ating marating. Yung bayan na ang gusto ng Diyos, doon niya tayo makasama na ang Diyos ang nag-iisang ilaw, na siya ang ating ligaya sa araw-araw. Gusto niyo yun mga kapatid? So, tayo dapat manampalataya na kagaya ni Abraham. Si Abraham, namuhay na ganito ang pananampalataya. Tayo, sa panahon ngayon, mamuhay na kagaya ng pananampalataya ni Abraham, na ang inaasahan natin ay yung bayang darating. Amen? Amen. Ngayon, meron po itong builder. Meron po itong nagtayo. Tingnan nyo sa Apokalipsis 21:2. Meron pong katangian, meron pong pagsasalarawan na nakita itong si Juan, kung anong klaseng bayan po itong darating. Ang sabi dito, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. So kanino po galing yung bayan? Buhat sa Diyos. Na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya ang talagang sa kanyang asawa. Isang bayang banal, bagong Jerusalem. So tayo mga kapatid, sabi po dun sa Hebreo, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Anong pananampalataya ang dapat na maging mayroon tayo? Inilihan po rito si Moises, si Gideon, si Jefte, si Samson, si Rahab, yung mga Israelita sa pagbagsak ng kuta ng Jericho. At kung kapareho ni Abraham, ang ipinapakita rito sa 11, maging kagaya tayo ni Abraham na pag tinawag tayo ng Panginoon, nakatutok ang isip natin dun sa bayang ginawa ng Diyos. Pag ang focus natin mga kapatid ay dun sa reward na ibibigay ng Panginoon, mananatili ba tayo sa pananampalataya sa Diyos? Amen. Kasi pag iniisip natin, yung tolda lang, ba't pa tayo maglalakay? Pareho lang pala. Eh nandito ko, may tolda, tahimik ang pamumuhay ko. Eh kung tolda lang din naman ang pupuntahan ko, ano pinagkaiba? Pero si Abraham, ang nais sa isip niya, bayang ginawa ng Panginoon, natibay. So tayo sa pananampalataya, ang iniisip natin, hindi kapareho ng buhay na ito. Sabi doon sa talata, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa buhay na ito ay hindi maaaring maihambing sa kalwalati, pagkakaloob sa bawat isa sa atin. So ibibigay ng Panginoon, walang kapantayon. Yun ang ibibigay sa bawat isa sa atin. At yun po ang kabuuan nitong chapter 11, verse 8, 9, and 10. Naintindihan po natin yung talata, mga kapatid, yan po yung pagtawag kay Abraham. Ngayon, bilang pagtatapos, meron pong tanong kanina. Anong uri ang pinakita ng Diyos kay Abraham? Ito po yung pampinalay, mga kapatid. Paano naman tayo tatawagin ng Panginoon? Sa chapter 15 po ng Genesis, ang pangako ng Diyos kay Abraham, yun po yung pamagat, meron po yun dyan. God's covenant with Abraham. O Abraham. Kung meron po kayong Biblia, mga kapatid, subaybayan po ninyo, ilista po ninyo, dahil isa po ito sa mga pinakamahirap na passage sa Biblia. Pinakamahirap po na, hindi pinakamahirap, isa sa mga napakahirap na mga talata na
na basahin. Yun po, tingnan niyo po. Pagkatapos sa mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga Damascong si Eliezer?" Sabi kasi ng Panginoon, di ba? Gagawin kitang isang bansa, pararamihin ko ang iyong lahi. Parang gano'n, di ba? Sindami ng buhangin sa dagat, sindami ng bituin sa langit. Paano po mangyayari? Wala naman akong anak. Kanino po ba? Itong alila ko si Eliezer. Sinabi ni Abram, verse 3, "Hindi mo ako binigyan ng anak at narito't isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya nagsabi, hindi ang taong ito ang iyong magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sarili katawan ng magiging tagapagmana mo." So ang pangako, sa kanya mismo manggagaling. Naunawaan niyo po yun? Okay. At iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo at sa kanya sinabi, maging ganyan ang iyong binhi. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na katwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon na nag-alis sa iyo sa Ur at sa mga Kaldeo upang ibigay sa iyo ang lupain ito na manahin mo." Yun po'y pinag-aralan natin. At sinabi niya, "O Panginoong Diyos, paano ang pagkakilala ko sa aking mamanahin?" Ito ngayon. Paano ko malalaman? Paano pagkakilala ko? Anong palatandaan? Ito na yung mahirap na parte ng kapitulo. Verse 9, "At sinabi sa kanya, magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang batang 3 taon ng gulang, at isang babaeng kambing na 3 taon ng gulang, at ang isang lalaking tupang 3 taon ng gulang, at isang inakay na bato-bato, at isang inakay na kalapati." At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya, at pinaghati niya sa gitna, at kanyang pinagtapat-tapat ang kalakalahati, tatapat hindi hinati ang mga ibon. Ano yun? Ganito po yung mga kapatid. Noong unang panahon, meron po tinatawag na kasunduan. Pag tayo magkakasundo, halimbawa ako ay, ano ba mga tawag noon? Wala namang mayor noon. Hari, ako alipin. Pag magkakasunduan tayo, ito ang gagawin. Ako bilang alipin, mag-ano ka ng mga hayop, atin ko sa kalahati. Di ba kung pag ganito o pag ganito. Tapos, kabila at kabila. Ganun po yung ginawa dyan. So, kumuha siya ng lahat ng ito sa kanya at pinaghati niya sa gitna at kanyang pinagtapat-tapat ang kalahati. So, yung half dito. Pinaganyan. Kuha po ninyo, parang ang hirap po naman, no? So, yun po yung itsura. Tandaan niyo po yun, ha? Kalahati. At binaba ang mga ibong binababa ng mga ibong mangdaragit ang mga bangkay at binubugaw ni Abram. Siyempre nga naman, pag may mga doon, karne, pupuntahan nyo ng ibon, kakainin nyo, kaya bubugawin niya. Siyempre maghahandog ako sa Panginoon tapos uunahan doon itong mga ibon, siyempre bubugawin niya yun. At nang lumubog ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing. At narito, isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakanya. Ano po bang nangyayari dito? Ganito po kasi yun mga kapatid. Pagka magkakasunduan kasi noon, yung lower ranking, maghahandog, magkakasunduan kami ng bawa, mas mataas ang posisyon sa ETA, ulit sa akin. Ako yung maghahandog, hatiin sa magkabila, tapos dadaan ako dun sa gitna. Tapos, ang sinasambit ko ganito. Mr. Juliet, pag ako po ay hindi sumunod sa kasunduan, ganyan ang mangyayari sa akin. So
So ano ba yun, nakakatakot ba yung ano na yun, yung parang sumpaan na yun, o may tawag dun, sumpaan nga, covenant, kasunduan, o tipanan, yan. Yung tipanan ba, nakakatakot ba? Ha? Pag hindi mo ginawa yung sumpaan nyo o tipanan nyo, para hindi mangyari sa akin yun, ano dapat kong gawin? Sumunod ako, ganon. So si Abraham, makikipagtipanan siya sa Diyos. Pag naghain siya, si Abraham dapat ang lalakad kasi siya mas bababa sa Diyos, di ba? Yan. Kaso may ginawa ang Diyos. Tingnan yung ginawa ng Diyos. At nang lulubog ang araw ay nakatulog si Abraham ng mahimbing. Pinatulog ng Diyos si Abraham. Ito po yung isa pa sa tatlong pagkakataon na ginamit yung tinatawag na matinding pagkakahimbing. Yung isa tinalakay natin, nung si Saul ay humahabol kay David, naalala nyo, pinatulog sila ng Panginoon to si David. Dumaan sila doon sa gitna, kinuha yung tubigan at saka yung sibat ni Saul, tapos nakatakas sila. Yun yung Hebrew word na ginamit doon, yung di kawasang pagkatulog. Sobrang himbing ng pagkatulog. Hindi hinayaan ng Panginoon na si Abraham yung dumaan doon. Pinatulog niya. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay na pakatastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupain hindi kanila at maglilingkod sa mga yaon. Mahihirapang 400 taon. At iyon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Iniuhula na ng Panginoon na yung bayan daw ni Abraham, wala pa siyang anak, ay mapupunta daw sa isang bayan which is Egypt. Pahihirapan silang gaano karaming taon? Sabi doon? Saan nakalagay yung verse? Saan ba yun? 13. Nandun. Sabi? Ilang taon? Hinihuhula ng Panginoon. Nangyari po ba yun? Di ba nangyari? At pag umalis sila doon, malaki yung kanilang pag-aari. Tama ba? Dahil sa tulong ni Jose, umalis sila doon sa Ehipto na may pag-aari. Yan. Datapat ikaw ay payapang pa sa iyong magulang at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ikaapat na salin ng iyong binhi, ikaapat na salin ng iyong binhi, ay magsisibalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreo. At nangyari na paglubog ng araw at pagdilim ay narito ang isang hurnong umuusok. At ang isang tanglaw na naglilingas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Paano paraan nagpakita ang Panginoon kay Abraham? Gaya ng isang hurnong umuusok, tanglaw na naglilingas. Ganong paraan siya nagpakita. Ngayon, ano ibig sabihin ng mga kapatid? Ganito po, mga kapatid, no? Bear with me. Yan. Sa isang covenant, yung lower ranking na nangangako, siya dapat ang lalakad para pagka hindi siya tumupad doon sa kasunduan o tipanan niya doon sa higher ranking, diretso natin sa Diyos, siya dapat yung magaya sa hayop na pinatay. Ano po ba ang nangyari sa Israel o sa mga tao? Sino ba ang hindi tumupad sa tipanan ng tao at ng Diyos? Sino po ang hindi tumupad? Ang tao. Pero sino ang lumakad doon sa gitna ng mga hayop? Ang Diyos. Di ba? Gaya ng usok. Sinasabi ng Panginoon, pag hindi kayo tumupad, ako ang magagaya sa mga ito na kinatay. Kailan tinupad ng Diyos na nangyari na ang mga tao na nagkasala, Diyos ang nagbayad sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. Ganun kabuti ang Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid, sa magitan ng isang tipanan na ginawa ng Panginoon kay Abraham, napatunayan ang kabutihan ng Panginoon na kahit siya mismo ay willing i-sacrifice ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Pangako kay Abraham, tagos sa bawat isa sa atin. Kung kay Abraham, nangako ang Panginoon, sa atin nangako ang Panginoon, sumunod ka, tatawagin kitang anak. At ako namatay sa iyong mga kasalanan. Sa tipanan natin, ikaw ang nagkasala, ako ang nahati. Ako ang namatay. Sa magitan ng kanyang pagkakatawang tao.
Napakahirap ng passage na yun kung wala tayong background dun sa custom ng mga sinaunang tao. Yun kasi yung custom noon, pag nagtitipanan, ganun ang ginagawa sa pinanggalingan ni Abraham. Doon po yun sa Ur, sa Haran, sa Mesopotamia. Kaya ang Panginoon, napakita sa kanya bilang usok, bilang tanglaw, ganun ang nagniningas. Pinakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa magitan ng isang tipanan na siya nangako, pagka hindi ka tumupad, ako sa akin mangyayari yan. At ang Panginoon tapat sa kanyang pangako. Pag tayo nagkasala, siya ang nagbayad. Siya ang dumaan at sinasabi niya, pag hindi kayo tumapad, ako sa akin mangyayari yan. Diba? Kung natin pinag-aralan mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham, kapareho ng pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos, mahal tayo. Sabi ng Panginoon na siya may ibig ng lahat. Ang tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Manampalataya tayo sa Panginoon, gaya ni Abraham, na nangako ang Panginoon sa kanya, dadalhin kita rito. Lord, hindi ko po alam paano pumunta sa langit. Ikaw lamang biyahe papunta dyan. Pero alam ko, ikaw lamang daan patungo sa langit. Susunod kami sa iyo. Saan ka mang pumaroon, Panginoon? Mananampalataya kami na totoo ang Diyos, totoo ang pananampalataya na aming sinusundan, at totoo ang lahat ng iyong pinangako. Pagkapala po ang sumating sa muling pagkakas nito. Binabalik po natin sa ating pagkakas.